Macbeth, Buod ng Dula. Akda mula sa England na isinulat ni William Shakespeare. Isang malayang salin. Ang mga tauhan, Macbeth. Banquo. Ang tatlong manghuhula. Haring Duncan, Lady Macbeth. Macduff. Malcolm. Fleance. Si Macbeth at ang kaibigan niyang si Banquo, kapwa mga heneral ng kaharian ng Scotland na pinamumunuan ni Haring Duncan, ay papauwi na mula sa matagumpay nilang pakikidigma sa dalawang hukbong magkahiwalay na sumalakay sa kanilang kaharian. Nakasalubong ng magkaibigan ang tatlong manghuhulang may nakatatakot na itsurang tila ba mga bruhang hindi nagmula sa daigdig ng mga tao. Binati nila si Macbeth bilang Thane ng Glamis na siya niyang tunay na titulo at Thane ng Cawdor na kanyang pinagtakhan dahil hindi naman siya ang Thane ng Cawdor. Sinabi rin nilang magiging hari siya balang araw. Kay Banquo naman ay sinabi ng mga manghuhula na magmumula sa kanyang lahi ang magiging tagapagmana ng korona. Nang maglaho ang mga manghuhula ay naiwan ang magkaibigang hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Maya-maya ay dumating ang mga taong ipinadala ni Haring Duncan upang batiin at pasalamatan ang dalawa at upang sabihin ding si Macbeth ay hinirang bilang Thane ng Cawdor bilang kapalit ng Thane na nagtraidor sa kaharian. Bilang kapalit ng dating Thane na nagtraidor sa kaharian at naparusahan ng kamatayan. Dito napagtanto ng magkaibigan na nangyari ang unang bahagi ng hula. Nang tanungin ni Macbeth si Banquo kung umaasa ba siyang sa lahi niya magmumula ang magiging tagapagmana, ipinagkibit balikat lamang niya ito at sinabing ang demonyo minsan ay nagsasaad ng kalahating katotohanan upang maakit ang taong gumawa ng makasasama sa sarili. Hindi ito pinansin ni Macbeth na nag-iisip kung magkakatotoo nga kaya siyang magiging hari at kung basta na lang ba ito ibibigay sa kanya o matutupad ito sa pamamagitan ng paggawa niya ng hindi mabuti. Nang magkita sina Haring Duncan at ang dalawang heneral ay nagpasalamat ng labis ang hari sa kanilang kabayanihan at saka inihayag na ang gusto niyang maging tagapagmana ng trono ay ang kanyang anak na si Malcolm. Sinabi rin ng hari na gusto niyang maghapunan at magpalipas ng gabi sa kastilyo ni Macbeth. Sumulat si Macbeth sa kanyang asawang si Lady Macbeth upang ipaalam ang planong pagdalaw ng hari, gayon din ang mga sinabi sa kanya ng tatlong manghuhula. Nang mabasa ni Lady Macbeth ang liham ng asawa tungkol sa inihayag ng tatlong manghuhula, ay labis niyang inasam na mapunta ang trono sa kanyang asawa at ang naiisip lang niyang paraan ay ang pagpatay ni Macbeth sa hari habang ito'y nasa kanilang kastilyo. Pinag-isipan ni Macbeth ang kagustuhan ng asawa subalit hindi niya maatim na gawin ito dahil napakabuti ng hari at wala siyang dahilan para patayin ito maliban sa kanyang ambisyon. Subalit ikinagalit ito ng labis ni Lady Macbeth. Pinagsabihan siyang duwag at kinwestiyon ang kanyang pagkalalaki. Hinikayat siya nito sa pamamagitan ng isang plano. Paiinumin niya ng alak ang dalawang bantay ng hari upang makatulog. Pagkatapos ay sasaksakin ni Macbeth ang natutulog na hari at ang dugo'y ipapahid sa dalawang gwardya upang sila ang mapagbintangan. Nakumbinsi si Macbeth at ang kinagabihay isinagawa nga nila ang planong pagpatay sa hari.
Kinabukasan, natuklasan ni Macduff, isa pang maginoong pinagkakatiwalaan ng hari ang kanyang bangkay. Ang krimen ay ibinintang ng mag-asawang Macbeth sa dalawang gwardya. Sinabi ni Macbeth na napatay rin niya ang dalawa dahil sa matinding galit niya sa ginawa nilang pagpaslang sa hari. Hindi makapaniwala si Macduff na kayang patayin ng mga gwardya si Haring Duncan at siya ay nagsimulang magsuspetsa. Sa pagkamatay ng hari, si Macbeth ang hinirang na hari ng iba pang maharlika. Ang dalawang anak ng haring sina Malcolm at Donalbain ay agad tumakas dahil sa takot para sa kanilang kaligtasan. Alam nilang kung sino man ang pumatay sa kanilang ama ay gugustuhin ding isunod sila. Si Malcolm ay nagtungo sa England at si Donalbain ay nagtungo sa Ireland. Bagamat naging hari na ay hindi pa rin nawala sa isipan ni Macbeth ang sinabi ng tatlong manghuhula na ang magiging tagapagmana ng kaharian ay magmumula sa lahi ni Banquo. Inimbita nilang mag-asawa si Banquo sa pagtitipong gagawin sa kanilang palasyo kinagabihan. Ang hindi alam ni Banquo ay kumausap na pala si Macbeth ng dalawang mamamatay tao upang ipapatay sila at ang anak niyang si Fleance. Kinagabihan, may ikatlong mamatay taong ipinadala upang makatulong sa dalawang kinausap ni Macbeth. At nang patungo na nga sa palasyo ang mag-ama, ay inabangan at sinugod sila ng mga mamamatay tao, subalit si Banquo lang ang napatay at nakatakas si Fleance. Sa pagtitipong inihanda ni Macbeth para sa lahat ng maharlika sa Scotland ay nagpakita sa kanya ang multo ni Banquo. Labis na natakot at nataranta si Macbeth na ikinagulat ng kanyang mga panauhin. Sinikap ni Lady Macbeth na ayusin ang sitwasyon, subalit ang pangyayari nakasira hindi lang sa marangyang pagtitipon kundi sa paningin din ng mga maharlikang bisita para sa kanilang bagong hari. Binalikan ni Macbeth ang tatlong manghuhula at kanilang inilahad ang sumusunod na hula para sa kanya. Kailangan niyang mag-ingat kay Macduff na hindi siya kailanman mapapatay ng sinumang iniluwal ng isang babae at maging ligtas siya hanggat hindi niya nakikita ang gubat ng Birnam Wood na papalapit sa kastilyo ng Dunsinane. Nakahinga ng maluwag si Macbeth at nakadama ng kapanatagan dahil sa pagkakaalam niya ang lahat ng tao ay iniluluwal ng babae. At ang kagubatan ng Birnam Wood ay hindi naman pwedeng gumalaw at magpunta sa Dunsinane. Ang hindi alam ni Macbeth ay tumakas na pala si Macduff upang pumanig kay Malcolm. Sinubok muna ni Malcolm ang katapatan ni Macduff bago niya ito tinanggap. Nang malaman ni Macbeth ang ginawang pagpanig ni Macduff kay Malcolm, ay agad niyang ipinag-utos na kubkubin ang kastilyo nito at ipapatay ang asawang si Lady Macduff at ang kanilang mga anak. Galit na galit at labis na nagdalamhati si Macduff nang makarating sa kanya ang ginawa ni Macbeth sa kanyang pamilya at sumumpang ipaghihiganti ang nangyari sa kanila. Bumalik sila ni Malcolm sa Scotland kasama ang 10,000 sundalong ipinahiram ni Haring Edward para labanan ang hukbo ni Macbeth. Suportado sila ng mga maharlikang Scottish na tumutol na rin sa mapaniil na pamumuno at malupit na pagpatay ni Macbeth maging sa mga inosente. Sa kabilang dako, si Lady Macbeth ay unti-unti nang inuusig ng kanyang konsensya. Siya ay naglalakad sa kanyang pagtulog at pinagpipilitang may dugo ang kanyang mga kamay na hindi kayang hugasan ng tubig. Bago dumating ang mga kalaban ni Macbeth ay nakarating sa kanya ang balitang nagpakamatay ang kanyang asawa. Ikinabagabag niya ang balitang ito, subalit lalo pa niyang pinalakas ang puwersa sa Dunsinane at inisip na dahil sa sinabi ng mga manghuhula ay hindi siya matatalo. Gayunpamay, labis siyang natakot nang malamang ang hukbo ni Malcolm at Macduff ay paparating na at may dalang pinutol na mga sanga mula sa kagubatan ng Birnam Wood upang maikubli ang tunay nilang bilang. Nangyari na ang isa sa mga hula. Nakipaglaban ng buong giting si Macbeth
Subalit malakas ang hukbo mula sa England. Unti-unting natalo ang kanyang hukbo at nang magkaharap sila ni Macduff ay sinabi nitong hindi siya iniluwal ng isang ina kundi mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Siya ay tinanggal upang mailabas. Ito ang kilala natin ngayong CS o panganganak sa pamamagitan ng cesarean section. Kahit alam na niyang matatalo siya, ay ipinagpatuloy pa rin ni Macbeth ang pakikipaglaban hanggang sa mapatay siya ni Macduff. Si Malcolm, ang anak ni Haring Duncan, ang itinanghal na hari ng Scotland.